Sablay yata ang GMA7 dito sa balitang ito ng binalita ng Net25 dito sa TV station na di ko naman na minamaliit itong Net25. Malaki rin naman to pero mas ang audience kasi ng GMA7 at saka iba pang mga malalaking channel sa atin is kakaiba pa rin. Hindi naman din talaga yung kagaya dito sa Net25 na parang limited lang kasi talaga to pero sablay sila dito dahil ito ang Net25 po ang nagbalita tungkol po dito ng pagpunta ni Raffy Tulfo sa Middle East na mayroong mga OFW natin, kapwa ko, OFW na masyado sila doon na maltrato sa kanilang amo. So, hindi ko to nagustuhan tong balita na to na bukod pa na maltrato sila doon. Tapos parang ang kulang kasi nito is kulang masyado ang mga media na nag-cover nito. Porkit ba mga OFW hindi niyo masyadong binabalita to na pagpunta ni Raffy Tulfo doon sa Saudi Arabia? Yan, dyan parting Saudi Arabia, sa Middle East nga. Kasi bigla siyang pumunta doon para tingnan to mga OFW natin na anong kalagayan nila doon. So karamihan kasing apektado nito yung mga nagtatrabaho sa household. Gagaya dito sa amin, gagaya ko na household din ang trabaho ko dito. So iba talaga ang trabaho pag nasa household ka kaysa mga ganyan na mga technical worker ka. Yung mga mga welder, basta mga ganyan na trabaho, ay mga professional, mga doktor, mga nurse, iba yung talaga nila kagaya sa amin. So mamaya ituloy natin tong ko nito sa pagbabalita ko sa inyo o pag-share sa inyo tungkol ho nga dito sa mga bilang OFW ka. Nainis kasi ako kaya medyo ko magsasalita. So pasensyahan nyo na muna. So ipasok ko tong balita ng Net25 na sablay dito ang ibang network dahil sila ho ang kaisa-isa ang nagbalita tungkol ho dito na pagpunta ho ni Raffy Tulfo dyan sa may Middle East. Pasok ko ho yung video pero bago ho yan, please subscribe po sa ating YouTube channel at paki-like itong video na to. Share ho tayo ito sa mga video na to na nailabas ko. Paki-share po. Sinabon ng isang mambabatas ang mga tauhan ng Department of Migrant Workers o DMW dahil sa sangkaterbang reklamo ng mga OFW sa gitnang silangan o Middle East. Kabilang na rito ang tumataas sa kaso ng mga runaway, mga OFW na tumatakas dahil po yan sa matinding pagod, puyat at gutom. Na huwag na maipakain tira-tira. Sinita ni Senador Raffy Tulfo ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers matapos makatanggap ng sangkatutak na reklamo sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Nagtungo si Tulfo sa Riyadh at Dubai para tignan ang sitwasyon ng mga kababayang Pinoy doon, lalo na ang mga domestic worker. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Tulfo sa kanyang personal na pag-iimbestiga at pakikipag-usap sa mga OFWs, tumataas ang kaso ng runaway o mga OFWs na tumatakas sa kanilang employers sa panahon ng Ramadan. Yan ay dahil sa matinding pagod, puyat at gutom na inaabot sa kanilang mga employer. Pwede ba pakiusapan din natin po yung ating mga amo na huwag na maipakain tira-tira. Fasting na nga. Totoo po ito. Ang dami ko nakausap. Ginutom ng ating OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Yun. And yun, totoo po yun. Kasi ang sinasabi ng amo, ba't pa kami bibili ng pagkain para sa inyo? Tanong ni Tulfo, ano ang ginagawang hakbang hinggil dito ng DMW? Sabi ng senador na api na ang mga kababayan sa abroad kaya lumalayas, pero marami sa kanila ipinakukulong pa at inaakusahan ng pagnanakaw ng kanilang amo. 90% anya ng mga OFWs na lumayas sa kanilang amo, ganito ang kaso. Marami during Ramadan ay lumalayas yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantihan.
tumakas yan dahil nagnakaw, makukulong pa yung OFWs natin. Aping-api na nga, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft na napagbintangan lang. Sagot ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may ongoing talk sila sa mga bansang ito para protektahan ang mga kababayang Pinoy. Nagpadala na rin anya sila ng mga abogado para tulungan ang kababayang nakulong matapos tumakas sa mga amo. Pinuna rin ng senador ang napakahabang pila sa migrant office workers sa naturang bansa na ani nagpapahirap sa mga kababayang Pinoy sa Middle East. Sa Dubai halimbawa, more than 3 months bago makakuha ng appointment ang isang OFW natin para lamang sa tinatawag na contract verification. Pagdating niya doon sa MW office, he or she has to wait no less than 3 hours. FYI lang. And then after na ma-process na siya at turn na niya para doon sa verification, it only takes less than 10 minutes. Now, after magantay siya ng 10 minutes, after 10 minutes, papupuntay na naman siya sa isang center doon, sa isang place. And he and she has to wait for another 3 hours na naman para lamang sa resibo. Hindi ba kabobohan yon? Sagot ng DMW, kulang sila sa staff pero hindi makapagdagdag dahil sa quota na ipinatutupad ng mga host country. Pero sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, baka mapabilis ang proseso dahil sa kanilang ginagawang digitalization. Galit siya doon. Sinabon niya yung si Kakdak na ito yung DMW secretary na masabi ko nito si Secretary Kakdak na mukha yatang sir na hindi ka nagre-report sa presidente. O sadya bang presidente wala rin pakialam sa aming mga OFW? Halata naman din na ang presidente na to wala rin pakialam sa mga OFW. Kulang ka, Mr. President, na pagkalinga sa aming mga OFW. Okay ka lang tatanggap sa mga remittance ng mga OFW, pero kulang ka sa pagkalinga sa amin. Lalo dyan sa may parting Middle East dahil dyan po nanggaling talaga ang malaking problema. Malaking problema dyan sa mga nagtatrabaho ho dyan dahil ho, mga karamihan dyan, mga babae, tapos di ba natin nakikita niyan na ginahasa, di pinapasweldo, maltrato, kung ano-ano ang mga ginagawa dyan, pinapatay pa. Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, hindi naman talaga siya ganun na parang pabaya. Kasi pagka mayroon siya nakita ng kakaiba na kasi sa na i-report sa kanya na ganito anong problema namin dyan sa bansa na yan, kaagad-agad aksyonan niya. Kung natandaan nyo, yung panahon sa Kuwait na ito yung nagiging target niya noon na binand niya ang mga kapwa natin, mga magtatrabaho doon ng 1 taon ba o ilang buwan yun? 1 taon ba? Umabot ba 1 taon ang Kuwait noon na hindi nagpadala ng mga Filipino workers doon ang Pilipinas. Di ko lang matanda kung ilang buwan o ilang taon yun eksakto. Pero mga matagal na matagal, hindi naman din yun umabot sa ganun. Tapos itong Saudi Arabia, mayroon din ditong problema na di ko lang alam kung natanggap na rin ba ang mga sweldo doon sa mga nireklamo nila na mayroong mga nagsasarang kumpanya noon na pinapauwi yung mga kapwa natin OFW na walang sweldo. So pagdating sa Pilipinas, mukhang nagkaroon sila ng doon nito kay Rafi Tulfo pa din at saka itong sa DMW. Sabi nila, pati si Bongbong Marcos nga may sinabi dito na malapit na daw i-release yung pera tungkol ho dito sa mga tao na to. Pati yung namatay na pinalitan nito ni Kakdak, itong si Susan Ople, na yun yung nag-umpisa talaga na parang pinupursige talaga niya na makuha yung pera na yun. Pero ngayon wala na akong balita Di ko na nabalitaan to kung ano na talaga ang nangyari. So ito si Secretary Kakdak. So kung mayroon ka ho kayong problema, na sabi mo nga kulang kayo sa tao, kaya ho hindi nyo natugunan ang mga problema na sa mga kapwa namin na OFW, bakit di kayo magsabi sa presidente na ganito ang problema? Kung nagsabi kayo sa presidente, kung isa sa inyo ba, kung sino sa inyong bangag, kung ikaw rin ba'y bangag na sekretary ka, 2 na kayong bangag. Imagine, kung hindi bumisita si Senator Rafi Tulfo dyan sa Saudi Arabia, hindi to mahalong katong problema na to.
Pangbihira naman kayo, sir. Saan ka ba kumita sa mga OFW? Saan ka ba kumukuha ng sweldo? Kaming mga OFW. Magkano ang namin naiambag? Kaano ko lang to nung nakaraang araw na $30 billion ang naiambag namin na 30 billion excuse me, $30 billion ang iambag namin na remittance sa Pilipinas. Kaya itong nagtatrabaho sa mga opisina dyan sa DMW, ang kapal naman ng mga mukha nyo. Hindi nyo masyadong pinapansin itong mga tao na to na naghirap doon. Pagdating sa Ramadan, ganito pala ang sitwasyon nila doon. Sa bagay, nakikita ko naman din talaga yung ibang OFW, wala rin talang kapwa OFW, karamihan yan, walang pakialaman yan. Yung iba kasi dyan, sa mga OFW, puwiran lang sa mga matitino mayroon kasi mga OFW, kahit dito sa bansa kung saan kami, mayroon kasi mga kapwa din Pilipino na parang hindi masyadong underestimate din, lalo pag ganito. Kaya sa amin dito, nandito kami sa countryside, pag nalaman nila kung anong trabaho namin, parang mababa ang tingin, ganun. Pero majority naman nagtutulungan. Mayroon lang talagang tao talaga na walang pakialam din sa kapwa-tao na kapwa Pilipino. So ito yung hindi ko nagustuhan nga dito. Bakit hindi rin to naibalita sa GMA7? Hinahanap ko kung mayroon pa talagang balita ang GMA7 ito, pero wala. ABS-CBN, wala rin ako nakita, at saka itong TV5. Hindi ko, wala, kung i-search ko talaga ng gusto. Sabi ko, sumama lang loob ko dito kasi kayo yung medyo malaki na network, kayong maraming mga audience Dapat kasi kayo dito, alerto rin kayo sa mga balita na ganito. O nung nag-hearing ba si Rafi Tulfo tungkol dito sa problema na natuklasan niya sa Middle East ay hindi nag-cover ang mga malalaking network. Ang Net25 lang ba ang pumunta doon? Kaya sabi ko, sablay ang ibang network nito. So, Net25, maraming salamat po sa inyong paglaganap nito, paghatid ng eksaktong balita, lalo sa akin na interesado ako sa mga ganito dahil kapwa ko OFW to, hindi ko to nagtatrabaho sa ibang bansa. Relate ako nito. Nasasaktan ako kung anong nakikita ko niya sa mga balita. Kasi hindi biro talaga kung nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. Kagaya kung nasa mga ka lang sa bahay, hindi biro. Yung sinasabi kanina mo, walang mga overtime, walang mga naranas namin yan dito. Ito sa trabaho namin, wala kaming overtime dito. Pagdating ng holiday, may trabaho kami dito. Wala kaming bayad. Weekend dito, ang haba-haba ng oras namin, pero wala kaming bayad. Pero okay lang din yun, kasi hindi naman din kami maltrato sa amo namin na mga ganyan. Pinapakain naman kami ng maayos. Hindi naman kagaya kanina, sinabi ni Senator Rafi Tulfo ng mga tira-tira. Yung dito, pagkain kasi nila ng amo namin, yun din kinakain namin sa totoo lang Although, halimbawa, itong pagkain na to, halimbawa lang, may pupuntang ditong amo, mga tao sila, mga tao. Lagay natin 10 tao. O sige, may bisita kami niyan Bale, 10 kami lahat. Pagdating niya sa pagkain, hindi namin kinukwenta ang 10 tao. Kasama kami doon. Kaya yung pagkain namin, kung anong pagkain nila, ganun din ang namin, pagkain. Kaya lahat dito, kung anong mayroon dyan, soft drinks, o lahat, pwede namin yan makain. Pwede namin mainom. Ganun ang namin dito. Di kagaya ng nabalita kanina, sa hearing ni Rafi Tulfo ni Senator Rafi Tulfo na ang sakit nga naman talaga ganun. Kaya sila tumatakas, run away. So dito kasi mayroon namang umaalis sa kanilang mga employer, pero hindi naman din kagaya ganyan na umaalis na hindi nagpapaalam. Nagpapaalam naman din. So hindi ganun kalala ang problema dito sa Europe. I-compare natin dito sa Middle East. Kasi ang Middle East talaga, noon pa yan, nung nag-apply pa kami lang dito, papunta pa lang di kami dito. Sa UWA pa lang kami, sinabihan na pinakasakit sa ulo nila ang Middle East. Pag ang nagpupunta na mga nagtatrabaho sa Middle East, nasa mga household nga, yun ang number 1 nilang pinoproblema. Sakit sa ulo talaga, sabi nila. Pero pag Europe, wala kaming problema kasi hindi namin encounter yung kagaya dito sa Middle East kasi mga pinapatay, nire-rape, sinasaktan, o ano pang mga nila yan dyan. Ang dami dyan. Kasi iba talaga yung kultura nila doon kaysa kultura dito sa sa ibang
bansa dito sa Europe. Dito matino-tino naman mga tao dito, pero danas din namin yun. Yung trabaho namin dito na sagad-sagaran sa oras, danas namin yun. Pero sa pagkain, hindi naman kami tinitipid, hindi naman kami binabawalan. Wala naman, di kagaya nun kanina. So utang na loob naman itong gobyerno ng Bongbong Marcos. Sana naman pansinin nyo naman mga OFW. Huwag naman niya puro lang ng katas ng OFW ang interesado kayo para mangulimbat kayo sa pera namin. Pero pagdating sa mga problema, pagdating sa mga solusyonan ng mga problema, hindi kayo makapagsolusyon. Pambihira naman kayo, Presidente. Ito namang DMW, kung sino pa mga official dyan sa UWA, siguraduhin nyo ang kaligtasan ng kapwa natin OFW dyan sa lugar. Alam nyo na yan kung saan ang malaking problema. Kung hindi nyo nagustuhan itong mga nanood dyan na mga OFW din na pro-Marcos, huwag kayo manood dito. Kasi yung presidente na yan, walang kwenta talaga. Okay lang yan siya magtanggap ng pera sa taong bayan. Pero pagka nag-manage sa mga Pilipino, zero. Walang kwenta.